Dito nagsimula ang lahat. Napansin ko ang kapaligiran aking tinataak ay kay ganda. Nang bigla na lang akong napaisip, ano kaya kung ipakita ko sa lahat kung gaano kaganda ang ating mundong ginagalawan? Site katulad nung dating trail natin ay maganda yun, i-improve nila para sa akin. Maganda yan kasi if in case of emergency, wag naman sana may mga malalapitan na tulong. So patuloy ko pa rin binabaybay itong daan papunta ron. Nag-arrive na ako sa GPS, kaso lang ayokong iwan tong sasakyan kung saan malayo yung starting point kasi kawawa ako pagbalik ko galing trail. Bale, ang goal ko lang dito is matapos sana ng maaga kasi itong daanan palabas medyo nakakatakot at pinapagitnaan tayo ng bundok. Walang ilaw dito, sure ko walang ilaw dito. So guys, hindi pa rin tayo bumababa. Medyo mabato dito, mabato talaga dito. So i-check lang natin dito sa baba. Hindi ko alam kung residential to or ano. Baba tayo. Yan, time check 10:21. Parang ganun lang din nung pumunta tayo sa Samar Trail. Check natin kung ano to. Okay, Wadi Nakab Stairs Hiking Trail. Nasa kuan naman tayo, nasa tamang lugar naman tayo. Andito meron siyang karatula. Hirap ikabit. Let's go. So naka-gear up na tayo. Marami na tayo siguro nakalimutan doon. Tara, explore natin. Safe naman siguro iwan yung sasakyan dyan kasi meron din naman nag-park dyan. Explore na lang natin. Puntahan muna natin yung cave kasi nakalagay dito, ito yung hiking stairs papunta doon sa cave. Diyos ko,
Danan na naman. Pataas na naman tayo, sir. Taas tayo, guys. May hagdanan dyan. Taas tayo. Ito ata yung cave na sinasabi nila. Yeah. So, makita nyo doon tayo hinihingal na naman ako. Ay, ito yung cave. Andito. Hingal. Andyan yung cave. Kailangan ko siguro magkabit ng ilaw dito. Matarik yung may nakikita ako doon. Ayan, daanan yan papunta sa taas. Lakas ng pintig ng puso ko. Ayan. Clip lang natin. Ayan. Ayan, di ba? Parang tayo naka night vision. So pa-enter na tayo sa cave. Ganda ng cave na to. May mga construction worker siguro dito. Nag-iwan sila ng mga gamit nila. May kalapate. Rico. Well, actually patay yung ilaw. Kita nyo papunta pa sa loob yan. Gusto ko man sana explore. Sino baka nakakatakot sa loob? Patay yung ilaw. Anyway, ito yung cave ng Nakab. Kakatakot lang. Ang ganda sana pumunta pa sa loob, kaso lang wala akong kasama. Sabi nila may ilaw, kaso lang walang ilaw na nandun sa loob. So nakakatakot lang ba? Yan. Ay. So okay na tayo guys dun sa Nakab Bad Cave. Akit na tayo sa taas. Alam ko ito naman yung umpisa ng trail eh. Ang tarik. Yeah. Yeah. Okay. Unang palapag. Diyos ko, taas. Ayo. Ya. Taas. Ya. Ay, Diyos ko. Pahinga muna ako. Matarik guys. Mataas. Kapagod. Kapagod. Diyos ko. Antarik. Antarik pa pala.
Anta, anta, antarek. Ay, Diyos ko. Grabe yung tibok ng puso ko. Diyos ko. Taas pa pala. Ang taas pa. Guys, umpisa pa lang matarik yung dinadaanan. Halos hindi ako makahinga. Kung kita nyo guys, bangin nyo dinadaanan ko. Ay, Diyos ko. Dito lang tayo sa gilid para safe ba. Ito na. Ay, saan pupunta to? Pupunta to. Ay, Diyos ko. Magpapahinga muna ako saglit. Medyo mataas talaga. Mahirap pagpataas. Kita nyo. Ay, Diyos ko. Bawat layer niya, antarik kasi guys. Nasa starting point pa lang ako. Ang hirap pagpataas. Antarik niya. Ay, lalakaran ko, bangin yan sa gilid dyan. Sige lang, dahan-dahan lang. Yeah. Diyos ko Lord, nakakapagod. Ang tarik na. Subali, nakita natin yung kuweba doon. Doon lang sa gilid niya may pataas na hagdan. Yung sinasabi sa karatula na hiking stairs. Kaso lang hindi ko na maalam ganito katarik. Sir, stairs nga. Sobra naman tarik. Bilis ng tibok ng puso ko. Kakapagod. Diyos ko. Mas marami pa tayong pahinga ko kaysa sa akyat ko Ay, tara ulit. It's all in the breathing. Nakakapagod. Pero nakaka-excite. Ito nyo. Ang ganda ng view ko. Mataas nga lang. Doon tayo nagpark. Banda doon. Sa may kalsada na yun. Kung nakikita nyo. Di bali pag pauwi naman na. Madali na lang to kasi pababa. Nakakapagod lang paakyat. Tara ulit. Ay, Diyos ko. Glenn, ano ba itong pinasok mo? Ay, Diyos ko.
Kalula. Seryoso. Ano kaya sa likod nito? Itong bundok na to. Nakakapagod talaga. Kailangan kayo mag-exercise ng cardio dito. Diyos ko. Matatarik yung hagdanan. Nakakalula. Nakakapagod in short. Yeah. Diyos ko. Tarik ka. Tarik. Ito ba yan? Yeah. Diyos ko, paano kaya ito pagbaba mamaya? Yeah. Guys, parang hindi ako umalis. Andito lang ako sa bundok na to. Kakapagod talaga. So makikita nyo, doon tayo nagpark. Andyan lang eh. Yan lang yung inakit natin papunta rito sa taas. Kasi ewan ko kung ano nasa likod ng bundok na to. Ay Diyos ko, kakapagod, parang hindi ako umalis. Pataas lang ako ng pataas. So guys, kung nakikita nyo, may hagdan pa dun sa likod ko. Pataas ng pataas ako dito sa bundok lang na to. Ngayon punta natin kung ano nasa taas. Tapusin na natin to para hindi na tayo laging pataas. Kakalula. Ay, Diyos ko. Guys, nakakahingal talaga. Taas ko na, tapos may nakikita akong flag doon. Siguro yung tuktok. Medyo mataas-taas pa. Ay, ayun. Kung nakikita nyo yan, may flag doon. Viewing deck siguro. Doon tayo magpahinga. Then kain tayo konti. Diyos ko, kapagod. Viewing deck nga siguro yan. Unlike doon sa Summer Trail, may mga patag, nakakapagpahinga ng konti. Ito puro akyatan eh. Ay Diyos ko. Kung makikita nyo, ayan yung flag, ayan yung tuktok. Diyan tayo todo magpahinga. I-compose natin sarili natin kasi todo hingal tayo. Sige lang, maaga pa naman eh. Kala ko may mga tao, yung tulog lang pala ng flag. So tuloy na ho natin. Ay salamat, naabot na natin yung tuktok. Ayan na tayo. Ay, patad. Ay, Diyos ko. Ewan ko kung ano meron dito. Aray ko, aray. Sumabi. Sumabit yung sombrero natin. So nandito tayo sa tuktok. Hindi ko alam kung abandoned to or residential ito. Walang mga tao or tulog lang sila. Hindi natin alam. Tapos bangin na dito sa gilid ko. Ayan. Explore natin. Tingin tayo ng lilim. Then mag-isip-isip tayo kung saan tayo pupunta.
May mga trail mark ako nakikita doon, kaso lang di ko alam kung daanan ng mga tao yun, mga residential dito. Mukha naman itong abandon doon ng mga tao. Actually guys, creepy yung lugar. Nakakatakot. Mga huni lang ng yero ang naririnig ko. May mga solar sila dito. Yan, may flag. Kaso lang pinadlakan nila yung mga andito. Kuha lang tayo ng lilim. So wala akong nakikitang trail marks dito, pero may mga bakas ng sapatos. Ibig sabihin may mga naligaw dito pumunta. Kaso lang naliligaw ata ako. May bato dito, magpahinga muna tayo. Tara natin magpahinga muna dito, lilim muna tayo saglit. So magpapahinga muna tayo ng konti guys. Tumbok natin yung sa taas. Diyos ko, bigat ang bag ko. So ngayon muna tayo ng pagkain natin. Saging at electrolytes. Actually creepy yung lugar dito sa Tuktok. Hindi ko lang alam kung abandoned ito. May mga bahay dito, mga sinaunang bahay ng mga lokal. Ang problema, may mga residente siguro dito. Ewan ko lang kung asaan sila. May mga solar at saka may mga ilaw. Meron tayong saging. Meron din akong protein bar. Pero babanatan ko yung saging tsaka isang egg. Madami naman tayong baon. Wala ko konti. Kasi mataas-taas yung hinakbangan natin. Sa saging. Tahimik. Tas creepy. Explore natin. Tignan ko nga dyan sa side na yan. Yup. Tara, let's go. Check natin dito. Creepy dito. Residential to, kaso lang abandoned. Makikita nyo, yan. May mga solar sila. So ibig sabihin may nakatira dyan, di ba? May mga poops din ng goat. Ibig sabihin may mga pastol silang goat. Well, i-check ko muna. Libutin ko muna to saglit. Pag wala talaga baba tayo. Kung makikita nyo, nasa isang level tayo ng isang bundok. May mga structure dyan. May mga platform katulad nitong tinutungtungan ko. Then wala akong makitang trail marks. Diba? So hindi ko alam saan ako pupunta. I-check ko muna dyan saglit. Kung wala talaga, baba na ako. Tumitingin-tingin lang tayo ng trail guys. Gumagawa tayo ng sarili nating trail. Mas mambangin na dyan. Explore muna natin saglit. Hindi mo lalaman, di ba? Hanggang di mo sinusubukan. Pero creepy lang kasi abandoned tong tuktok na to. Poops ng goat. Abandoned ito. Tapos may mga tangke sila ng tubig. May mga solar sila. Ibig sabihin may namumuhay dito. Kaso lang wala talaga. Parang katao-tao. Or sa loob sila, inobserbahan lang ako, no? Parang wrong turn lang, sir. Mga wrong turn ka, Glenn. I-check ko lang doon sa isang layer doon, tapos silipin ko sa bandang
kanan. Mabato. Oy, yak, yak. So napadpad ako dito sa isang layer. Mababa konti. Gulat ako. Iibon na yun. May mga pops ng gout. So may mga napupuntang gout dito. Silipin lang natin. Mas 12 na, kaso lang malamig pa rin dito. Ang taas kasi. Taas. Kung dito ako bababa, mataas. Doon na lang siguro. At least doon safe. Taas dito. Kung i-trail ko to pababa, babaan na lang ako. Wala akong sinusundan trail dito eh. Gumagawa lang ako sarili kong trail ba. So bababa na lang ako dun sa inakyatan ko ulit. So nawalan tayo ng baterya guys, pero may backup naman tayo. So nadaan lang ako dito. May mga taong pumunta rito kasi may mga bakanteng mineral water. Ewan ko kung sinaunang bahay ba to or ginawa lang nila. So paano ko malalaman na may mga taong pumunta rito? Yan, ano, may mga basura, so ibig sabihin may pumunta rito. May mga gout din kasi nga may mga poops, diba? So pero baba na ako kasi ayoko talaga magpagabi. Mahirap paggabi dito. Yung dinaanan ng sasakyan papunta rito, walang mga ilaw yun, tapos rough road dun. Ayokong maabutan ng dilim dun, mahirap. So mas okay na yung shore, diba? Hanap lang ng daan. Hanap lang tayo ng daan. Suot ko pa rin yung sapatos ko na pinang trail ko dun sa Summer Trail sa Jabil Jays. Maski may butas na yung insole niya sa loob, okay pa rin naman. Maganda yung kapit niya eh. Mukhang magsasama pa kami doon na matagal. Kuha ba? So bababa na tayo papuntang sasakyan. Let's go. Diyos ko, pababa ito. Ay, ang tarik. Daan-daanin lang natin. Actually mas okay pag pababa, hindi nakakahingal. Problema, matarik guys. Dahan-dahan lang tayo. So nakikita ko na yung sasakyan doon. Ngayon okay lang pababa, yung pataas nakakahingal. Ang pababa naman delikado kasi madulas, yun lang yung problema doon. Kaya dahan-dahan lang tayo. Actually mas mabilis yung pababa natin kasi hindi tayo hingal. Unlike kanina, pahinga tayo ng pahinga. Kaso lang nararamdaman ko na yung tuhod ko guys. Ay, lang may dala naman akong gamot dito. Yung tuhod ko lumalagotot.
kung na-notice nyo kanina, pataas tayo bawat layer nung mga hagdan kanina. Nagpapahinga tayo kasi nga matarik, nakakapagod. Ngayon dire-diretso lang tayo, kaso lang nga ingat lang tayo kasi mabato tsaka madulas. Yes ko yung tuhod ko. Oy, dahon ng chocolate. Nag-hike din dito, nagtapon ng balat ng tsokolate. Huwag na huwag yung gagawin yun guys ha. Pag nag-hike kayo, kayo mag-iwan ng bakas. Let's go. Ouch. Yung tuhod ko lumagotok. Yung tuhod ko. Wait lang. Lumalagitik. Sakit yung tuhod ko Ay, Diyos ko. Yan pala naman. Dulas. Bawak. Ay, madulas. Okay. Yun, kumulimlim. Thank you Lord.
Inhale, exhale. Giba to ah. So patuloy pa rin tayo sa pababa guys, kaso lang yung tuhod ko masakit na. Itong tuhod na naman ang problema sir. Lumalagitik siya. Meron naman ako dito dalang gamot. Masakit. Patuloy pa rin tayo sa pagbaba. Yung tuhod ko ito yung dinadaanan natin. Ay Diyos ko, matarik. Yan, bangin na dyan sa kabila. Umibigay yung tuhod ko guys, masakit siya. Kada hakbang ko masakit. Pag pababa kasi, pag pinipreno ko siya, mas sumasakit yung sa may gilid niya. Meniscus ata yun. Diyos ko, masakit. Wag naman sana ako ma-injured. Nami pa ako gusto puntahan. Try ko bumaba, tapos i-assess ko yung sarili ko, tapos tignan ko lang dun sa gilid. Kung hindi ko to mapatahan tong sakit ng tuhod ko, even though may gamot ako rito, ayoko i-risk. Kasi paano ko tatakbo, di ba? Worst case scenario, paano ko tatakbo? Diyos ko. So, masakit na talaga guys. Titigil muna ako dito. Gagawin ko ng paraan ng tuhod ko. Masakit. Masakit yung tuhod ko. Gawan ko lang ng paraan. Ito yung additional sa nilagay ko sa bag ko, kaya bumigat siya. Meron ako first aid kit dito just in case na nangyari ito, kasi sumakit na rin din dun sa trail ng Samar Trail, yung una nating hinike ba. Actually isa ito sa mga naging dagdag na laman ng bag ko. Nung una kasing trail ko, wala akong first aid kit, so sabi ko pag may nangyari sa akin o sa mga iba dun na nagtitrail, wala akong magagawa. Actually meron pa akong mga IV set, tapos meron din ako dito pang trauma set. Kaya if ever man na may nangyari katulad nito, masakit talaga. Sakit talaga guys. Hindi naman siya namamaga, kaso lang masakit. So inab muna natin siya ng yelo. Yeluhan muna natin siya. I-cold compress muna natin siya para matanggal yung sakit. Then pahinga na lang muna. Matanda na talaga siguro ako. So yelo muna natin. Yan. Masakit kasi. So habang niyelo natin, kain muna tayo ng mga protein bar, tapos inom muna tayo ng tubig. Pahinga muna tayo saglit guys. Kain muna tayo ng mani. Trail mix ng mani. Travel light, then eat light. Tama tayo ng protein bar.
pantanggal hypoglay. Malangaw. So nagpahinga ako dito guys, then nayuluhan ko yung tuhod ko. Ang problema doon sa kabilang tuhod naman, yung muscle niya doon nagkakrams, masakit. Medyo matarik-tarik pa yung bababaan ko, medyo mataas-taas pa yung bababaan ko. So tignan natin, ilakad-lakad muna natin konti kasi masakit talaga, nagkakram siya. So akala ko mas madali yung pababa. Madali naman kasi bumibigay yung tuhod ko kasi kada break ko pag bumababa, siyempre dahan-dahan ako. Yung kaliwang tuhod ko masakit, yung sa parehas na tagiliran niya. Itong isa naman nagka-cramps. So worth it yung adventure. Nag-explore tayo ng konti sa taas. Okay siya experience. Maganda yung view, creepy sa taas. Hindi ka mawala kapag sundan mo lang yung trail. Tapos pag pababa, make sure lang talaga na dahan-dahan ka kasi medyo madulas yung mga bato. Pag tumaas ka, exercise mo yung lungs mo. Pag bumaba ka naman, dapat exercise mo yung mga lower extremities mo, kasi yun ang nagdadala pag pababa. Bumibigay yung tuhod ko guys, sa totoo lang. Anyway, ituloy na natin bumaba, tapos assess natin yung sarili natin doon sa sasakyan kasi andyan lang naman. Nakita nyo yung sasakyan, andyan lang naman siya. Ang tahimik. Ang nanirinig ko lang yung mga huni ng ibon. Walang daming langaw. Kung anong mga nilalangaw nila dito. Mga huni ng ibon. Tuloy lang natin pababa guys. Actually binubuhat ko na nga lang siya eh. Ika-ika na ako. Dinadahan-dahan ko na lang talaga. Medyo mataas pa yung bababaan ko. Actually matarik tong pababa ako. Yung boses ko garalgal pa rin. Simula nung last na time na nag-duty ako, yung dalawang night ko medyo masakit na. Then kahapon yung first off ko, ang hapdi ng lalamunan ko nung pagising ko. Medyo okay na pero garalgal pa rin. Ito, at saka ito yung bababaan ko. Matarik siya pero malapit na tayo dun sa entrance nung cave kanina. Dadaan-daanin lang natin. Ginawa nila to guys para sa mga magti-trail dito. So ito na yung pa-descend papunta dun sa spiral na hagdanan ng kuweba. Matarik siya guys. Dahan-dahanin lang natin. Dahil pa rin langaw So meron siguro nag-hike dito. Nakalimutan niya yung bini niya. Ito nyo guys, so ang ganda ng yung side view ng cave. Ganda nung formation ng mga rock dito sa may kuwebang ito. So malapit na ako kung saan tayo umakyat kanina. Ito yung cave, gilid ko, tapos dito tayo umakyat kanina. Ito yung initial na entry natin papunta dun sa taas. So check natin. Pag nakapunta tayo dyan sa baba, i-assess natin yung sarili natin. Guys, ito yung cave na pinunta natin noong una. Hindi na tayo pumunta sa bandang looban niya kasi madilim, nakakatakot. And then may daan dito. Yan. Kung nakikita nyo yung daan na yan. Hindi ko lang alam kung dyan yung trail talaga ng Wadi Nakab na yun. Kasi ito sa may cave trail to eh. In which worth it naman. Sa kalahating araw mo na andito, okay naman siya, worth it naman siya napuntahan.
Tapos pag naabot mo dun sa tuktok niya, medyo creepy tsaka weird kasi may mga bahay doon pero walang mga tao. Tinitignan ko nga sa taas, sabi ko baka mamaya may nakasilip ba, ma-wrong turn ka lang. Hopefully hindi naman. So gusto kong i-explore ito. Lakad-lakad lang ako dyan. Hindi pa naman ganun ka late. Kaso lang i-check natin, tignan ko. So kung titignan nyo, dito na tayo sa baba. Ito yung cave. Yan yung cave na pinasok natin kanina. Tapos punta tayo dun sa tuktok nyan. Ito siguro yung trail. Hindi ko lang sure. Pero yung trail doon sa may cave trail na yan, okay din naman. Dami ko natutunan na kailangan talaga praktisado yung paa mo, praktisado yung lungs mo, kasi sa taasan kawawa yung lungs mo guys, tingaling ka talaga, kailangan mo i-develop yun. Then sa babaan naman, syempre yung lower extremities natin nagpepreno, bumibigay yung tuhod ko. So check natin, maaga pa naman. Ito yung wadi eh. Ayan yung wadi. So doon tayo nag-park. Ito yung wadi sa baba natin. Tapos meron dyan. So kung mapapansin nyo guys, doon sa na-research ko, ito kasi yung entrada nila, hindi naman doon. Na-curious lang ako kaya ako umakyat doon sa part na yon. Pero trail din pala yon. Doon sa cave, sa tuktok ng cave. Worth it naman. Maganda, kaso lang nga syempre nag-explore tayo sa taas, medyo natagalan tayo. Alam ko ito yun trail na yun, yung Wadi Nakab trail na yun, ito yun papunta doon. Kaso lang hindi ko muna i-risk, gusto ko munang ipahinga yung tuhod ko pansamantala, kasi worth it naman na yung na hike natin dun eh. Diba, nakapunta tayo sa cave even though hindi tayo pumunta sa bandang looban kasi medyo nakakatakot. Na-hike natin sa taas, nalibot natin sa taas, gumawa tayo ng trail natin na sarili sa taas. So siguro let's call it a day. Balik na lang tayo. Pero mas maganda kasi nga dapat maaga na nandito para makabalik din na maaga, kasi 4 hours papunta ron, 4 hours pabalik. So total 8 hours. So kailangan talaga natin i-practice yung paa natin. Siguro kailangan ko magsuot ng mga protective na masakit. Tsaka kailangan ko ng yung parang hiking na ginagamit nila, yung mga hiking stick. Kasi natouch yung tuhod ko, yung lower extremities ko, grabe. Anyway, okay naman yung hike. Ganda ng lugar. More nature, sabi nga nila, less people, diba? Pabalik na tayo sa sasakyan. Ito medyo patad na, kaso lang literal na binubuhat ko na lang yung paa ko guys, kasi yung tuhod ko hindi ko pwedeng mabend, masakit. So may nakausap tayo doon na mga mag-hike doon nga yun, doon sa part na sinabi ko. Kaso lang there's always next time guys. Hindi na kaya ng tuhod ko. Grabe yung akyatan na ginawa ko doon, tsaka babaan kanina, bumibigay yung dalawang tuhod ko. So nandito na tayo sa sasakyan, mag-back up lang muna tayo. Ay, Diyos ko, mali na puntahan natin Mali na puntahan natin, pero okay lang. Meron naman tayong isi-share sa kanila, di ba, kung ano nasa taas. Anyway, tutukan nyo pa rin ako sa next na mga adventures natin guys. Pero as I mentioned, ipapahinga ko muna tong tuhod ko, masakit. So yan guys, dito na tayo sa loob ng sasakyan. Basang basa yung damit ko kaya nagbihis tayo. May
meron akong mga nakasalubong doon. Actually kararating lang nila, dalawang Chinese na mag-asawa. Tapos tinanong nila ako kung natapos ko yung Wadi Nakam Trail. Sabi ko actually ang trail ko yung sa taas ng cave, tapos may village doon sa taas. Sabi niya oo, maganda nga rin doon, sabi niya. Tapos sabi ko kasi kapag itutuloy ko yan doon, sabi ko pagod na ako dito sa may papunta sa cave, tapos yung tuhod ko bumibigay na. Tapos sabi ko kung pupunta ako dyan 4 hours, babalik ko 4 hours, magagabihan ako. So alanganin, sabi ko babalik na lang ako. Tapos sinabi nila na actually kalahati lang siguro ang ititrail namin, then babalik na kami. Mahirap dito guys, walang kwan dito, walang ilaw. Mahirap. So ang gagawin ko next time, paghahandaan ko talaga to. Tatapusin ko. Okay. So sana samahan nyo ulit ako sa mga next na adventure. Ipapahinga ko muna yung tuhod ko. Siguro mag-fishing na lang tayo or mag-camping muna. Itatry ko mag-lose ng weight kasi mahirap guys. Hingal ako pataas, tapos bumibigay yung tuhod ko pababa. Yes, di ba? So salamat guys. Sa next na naman natin adventure, okay? Uwi na tayo. Mahirap na magabihan sa daan, walang ilaw dito.